I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Hindi ba kayo napapaisip minsan mga kapakbet na ano kaya ang kahulugan ng mga guhit sa palad nyo? Swerte kaya ito o malas ang dala? Ang pagbasa at pagbigay kahulugan sa mga guhit o linya sa palad ay tinatawag nating palmistry. At sa palmistry mga kapakbet, may mga maswerte at mga malas na linya. Kaya naman ngayon, aalamin natin kung malas ba ang linya mo sa iyong palad. Para malaman natin ito, tingnan nyo lang ang mga palad nyo at kung may kapareha kayong linya sa aking mga nabanggit, malas ito pagdating sa palmistry. Ano-ano nga ba ang mga ito? Putol-putol na linya. Sinasabi sa palmistry mga kapakbet na kapag ang linya mo sa palad ay putol-putol, partikular na ang main line, ay malas at hindi maganda ang kapalaran ng mga taong may ganitong linya. Kung saan ang putol na linya, doon ka magkakaproblema. Halimbawa mga kapakbet, kung ang putol na linya mo ay nasa marriage line mo, ikaw ay magkakaroon ng problema sa buhay kasal mo. Nire-representa rin ng mga putol na linya ang aksidente, sakuna at mga sakit. Halimbawa, ang agwat sa bawat putol na linya mo ay mahaba. Ibig sabihin, matagal ka rin gagaling mula sa sakit na meron ka. Makikita nyo ito agad sa mga palad nyo dahil putol-putol ito. Hugis kadena na linya. Kapag titignan mo ang mga palad mo kapakbet at may nakita ka na parang kadena, kadalasan ito ay maliit at mahirap makita. Ibig sabihin nito pagdating sa palmistry ay malas. Hindi mapalad ang buhay ng mga taong may ganitong linya sa kanilang mga palad. Kadalasan, ito ay indikasyon na may mangyayaring hindi ka nais-nais na ganap sa buhay mo. Halimbawa mga kapakbet, kung ang hugis kadena na linya ay nasa lifeline ng palad mo, sinasabi nito na ikaw ay ipinanganak na hindi malusog. Malaisla na linya. Kapag sinasabing malaisla na linya sa palad mo, ito yung linya na naghiwalay into two parts at nabuo ulit. Kaya ang kinalabasan ay parang bilog o tinatawag sa palmistry na island. Kapag meron ka raw nitong mga kapakbet, ito ay sumisimbolo sa kaguluhan. Indikasyon din ito ng kamalasan kung nasa mainline ang island. Dagdag pa, kapag malaki ang island, malaki rin ang masamang epekto nito sa buhay mo. Halimbawa na lang ay kung nasa fate line ang island. Indikasyon ito na may haharang sa trabaho mo at ito ay seryoso at malala kung malaki ang island na nandito. Malagrills na linya. Tama kayo ng iniisip mga kapakbet. Ang itsura nito sa mga palad nyo ay grills. Ito yung mga linya na sumasapaw sa isa't isa at nakabuo ng malagrills na itsura. Kapag may ganito ang mga palad mo, ito ay may negative impact sa buhay mo. Halimbawa na lang ay kung malapit ito sa marriage line mo, magkakaroon ka ng problema sa buhay kasal. At kung ikaw naman ay single pa lang, mahihirapan kang makahanap ng kaparehas. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Hugis tassel na linya. Sa palmistry mga kapakbet, ang tassel ay nabubuo kapag ang isang linya ay nagkaroon ng maraming sanga. Kadalasan, ang tassel ay makikita sa dulo ng mga linya sa palad mo. Kapag meron ka nito, hindi ito maganda dahil masama ang kahulugan nito. Kung ang tassel mo ay nasa dulo ng iyong lifeline, ang kalusugan mo ay mahihirapang bumangon. Madalas mong mararamdaman na ikaw ay laging pagod. Linya na pababa ang direksyon. Kapag sinabi na linya na pababa ang direksyon kapakbet, ito yung mga linya sa palad na nakadikit sa mga heartline, fate line, lifeline at iba pang palm line. Ang direksyon ng mga linya na ito ay pababa o downward. Kapag meron ka nito, malas ito pagdating sa palmistry. Halimbawa na mayroon kang linya na pababa na nakadikit sa lifeline mo, nangangahulugan ito na ikaw ay magkakaroon ng health issues. Ring of Saturn line. Ang linyang Ring of Saturn kapakbet ay matatagpuan sa Mount of Saturn at pinapalibutan nito ang gitnang daliri sa ibaba. Ang Ring of Saturn ay isang short and semicircle na linya.
Kapag mayroon ka nito, malas ito dahil ito ay sumasalamin sa kaguluhan, hirap, mga problema at iba pang mga negatibong ganap sa buhay. Sinasabi rin na ikaw ay mahihirapan sa paligid na meron ka at masusubok ang pagkatao mo. Simian line. Ang simian line kapakbet ay matatagpuan sa gitna ng palad mo. Nabubuo ang linya na ito kapag ang headline at heartline ay nag-overlap sa isa't isa. Ito ay malas na linya, lalo na sa mga kababaihan. Sinasabi na kapag ikaw ay babae at meron ka nitong simian line, malas ka pagdating sa relasyon. Gayunpaman, kung malas ang linya mo sa mga palad, nasa mga desisyon at kilos mo pa rin mga kapakbet, nagasalalay ang lahat kung magiging maswerte o malas ba ang buhay mo. At kung kayo ay minamalas sa buhay at meron kayong ganitong linya, marahil wala kang ginagawang maganda upang mapaunlad ang takbo ng iyong buhay. Ngayon mga kapakbet, tignan nyo ng maigi ang inyong mga palad dahil baka isa ka sa mga taong may unlucky lines. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal, hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.